Ngayon ay magpa-fire testing na naman ulit tayo. This time, nagawan ko na siya ng pinakapatungan ng kaldero o kawali. So, testingin ko kung anong performance nito kapag merong nakasalang. So, gaya ng dati, use oil pa rin ang gagamitin natin. So, ibubuhos natin muna natin to sa chamber kasi hindi ko pa nagagawa yung ano na ito. Yung pinakalagayan ng tangke. Kaya for the meantime, testing lang muna. Tingnan natin ang performance. Okay, para safe gaya ng dati, gagamit tayo ng fire kindler para hindi tayo madarang sa apoy. So, babasahin lang natin yung ating fire kindler na gas para pag nagsindi tayo, hindi tayo madadali. Then, wisikan natin ng kaunting gas yung palibot ng ating chamber. Kasi this time hindi tayo kasi gagamit ng papel, kaya para pang diet kagad siya. Yan. Okay, so rekta na kagad ang ating pagsisindi. Binuksan ko na kagad ang blower. Nilagay ko kagad sa number 2 para makita natin ang performance. Okay, so nagpapainit pa yan. Kaya ganyan pa ang kulay niyan. Pagka uminit na yan, makikita natin ang mga performance niya kung yan ay mag-blue flame. So, abangan natin. Ang setting niya, nilagay ko sa number Yan. Hindi pa sumasagad sa number 2. Tingnan natin kung makaka-recover ito. Okay, so yan, unti-unti nang nagpo-produce ng blue flame. Unti-unti na nakaka-establish. Okay, so pabaliktarin ko lang yung camera para mas napapanood yung maigi. Okay, so ito na ang kanyang performance ngayon. So far, so good. Okay, so medyo tataasan na natin yung ating setting sa ating blower. Nilagay ko sa number 1, 2, 3, 4. Ayan. So pag number 4, yan ang kanyang performance. Medyo umaahon na yung mga blue flame. So gaya ng dati, binarahan ko lang muna to kasi may lumalabas na usok dito kapag walang laman itong ating lugar na ito. Kasi testing pa lang ito, kaya hindi ko pa muna ito nilagyan. Rekta kagad sa chamber ang ginawa nating testing. Okay, yan na. Blue na siya ngayon. Antayin lang natin na lumabas yung mga apoy doon sa gilid ng ating mga nozzle. Then, saka natin nilalagay yung ating kaserola. Tingnan natin kung anong magiging performance nito. Medyo mahangin kasi kaya nagkakaroon ng kulay orange, pero ayan, lumalabas na yung mga kulay blue na apoy sa ibabaw.
Okay, tataasan pa natin yung ating blower. Lagyan natin sa number 6 para talaga mag-init na. Okay, yan na. Unti-unti nang nabubuo yung mga blue flame sa mga butas sa ibabaw. Okay, so isasalag na natin itong ating kaserola. Tingnan natin kung mapapakulo niya ito. Kung anong performance kapag pinakukuluan itong ganitong klaseng salangan. Halos invisible yung kanyang blue flame kasi maliwanag dito. Halos hindi makita pero blue flame na yung bumubuga sa kanya. Masyadong mainit daw makalapit. Tingnan natin ang magiging performance na ito. Kung ilang minutes yan pakukuluin yun. Hindi masyado makita yung apoy. Pero blue flame na yung loob. Halos invisible yung apoy, pero ang lakas ng pwersa. Hindi lang masyado makita kasi maliwanag dito sa pwesto ko. Walang orange na lumalabas. Puro blue flame lang ang nakikita ko.
Unti-unti nang lumalabas yung mga blue flame sa gilid ng ating sinasalang. Okay, so wala na mga kulay orange na lumalabas. Talagang solid na blue flame na lang siya. Okay, wala nang mga yellow orange, talagang solid na blue flame na ang kanyang binubuga. Stable na yung kanyang kondisyon ngayon. Kulay asul na talaga yung bumabaybay sa ating kaldero o sa ating kaserola. Halos invisible eh. Okay na, well tested na talaga to. Pwede ko na itong ipang mass production. Lalayo ko lang yung camera kasi masyado mainit.
Wala na talagang yellow orange, talagang blue flame na siya, lalo lumilinaw habang tumatagal. Kaya walang uling sa gilid ng ating kaldero o sa ating kaserola. Sa simula lang pala yung pugak-pugak na yung gawa ng siguro hindi pa mainit ang chamber. Ba, kumukulo na pala, di mo napansin. Ang lakas ng kulo. Ang lakas ng bulwak. Lahat ng gilid talagang kulong-kulo. Ang lakas ng kulo. Ang lakas ng pwersa ng isang to. Maski lumalabas siya sa gilid ng kaserola, blue flame pa rin ang lumalabas. Wala na talaga yung kulay orange. Ang lakas pa ng pwersa ng pagpapakulo niya, oh. Talagang bulwak. Hindi ko napansin, kumukulo na pala. Dito ko siya nakakonsentrate sa apoy. Wala pa itong carb. Hindi ko na to lalagyan ng carb. Okay na ito. Pwede na sa akin itong ganito. Ang lakas ng bulwak ng kulo. Grabe. Maalim po kayong tubig. Oh. Ang lakas ng pwersa na ito. Hindi ko na to dadagdagan ng use oil. Kasi testing nga lang kung anong performance kapag may nakasalang. So nakita nyo naman ang performance. Super lakas magpakulo. Grabe, umaalim-bukay talaga yung tubig. Asul na talaga ang kanyang kulay. Wala na talagang yellow-orange o kapiranggot na orange. Talagang solid na blue flame na siya. Hindi pa rin nagbabago ang performance. Okay, susubukan kong hinaan yung ating supply ng hangin. Yan ay nasa kalahati. Kalahati pa lang, pero kita nyo naman yung bulwak pagkalakas-lakas. Okay, so yan ang setting ng number 5. Babaan pa natin. Lagyan natin sa number 2.
Okay, blue flame pa rin siya sa number 2. Lagyan natin sa number number 3. Okay, stable siya sa number 4. Siguro kinakapos na yan ng langis, kaya ganyan ang performance niya. Okay, balik natin sa 9 para makabuelo ulit. Okay, inilagay ko yan sa number 1. Hindi pa nga sagad sa number 1. Ilagay natin sa sagad sa number 1. Tingnan natin ang performance. So, yan ang performance niya pagka number 1. Blue flame na blue flame pa rin siya. Pero yung kulo, bumubulwak pa rin. Malakas pa rin siya makapagpakulo kahit na number 1 lang ang setting niya. Yan, yun ang setting niya, number 1. Blue flame pa rin siya. Pwede pa yata natin itong hinaan pa sa kalahati. Yan, kalahati ng 1. Pagkakalahati ng 1, yan ang performance niya. Smooth na smooth, walang kaingay-ingay, pero blue flame pa rin yung nagbabaybay sa mga gilid. Number 1 setting yan. Okay, tataasan natin. Gawin nating number 3. Number 3. Ayos, bulwak na kagad sa number 3. So sa number 3 pa lang, okay na to. Pwede na itong setting ng number 3 to. Okay na yung kanyang performance. Asul na talaga, hindi na nagbabago ang kanyang kulay. At buo na yung lumalabas na mga apoy. Balancing na. Yung mga bumabaybay sa gilid, puro kulay asul na. Grabe yung bulwak. Hinaan pa natin. Lagyan lang natin sa number number 2. Number 2 lang, okay na pala eh. Ayan buo na. Okay na yung performance ng number 2. Stable na rin maski number 2. Kaya niyang magpalabas ng mga apoy sa gilid. Mabaybay na yung mga apoy sa gilid ng ating kaserola. So far, walang uling yung ating kaserola. Malinis pa rin. Okay, stable siya dyan sa number parang 1.5. Lagyan natin siya sa eksaktong maximum ng 2. Ayos na ayos pa rin. Okay pa rin. Kung gusto nyo dagdagan ng hangin, ilagay natin sa number 5 agad, kalahati. Yan ang mangyayari.
Grabe, lakas ng bulwak ng ano na to. Wala na talagang yellow orange. Baski kapiranggot na orange, wala na ako nakikita. Okay, susubukan kong isagad ng konti. Ang setting niya nasa number ano. Yan. Nasa eksaktong maximum ng 8. Tusok na tusok ko. Lakas ng birit. Maganda performance na itong isang to. Grabe yung bulwak ng tubig. Masyado nang malakas kapag ganyan. Kaya ang tamang setting lang na ito parang ano lang. Pwede na yung number ano lang eh. Number 3, number 2 okay na. Pwede na to sa number 2. Stable na yung pagka-flow plane niya sa loob. Pagka ganyan kasing hindi masyado malakas ang hangin, matipid sa gas yan. I mean sa langis, sa use oil. So nawala na yung mga orange. Pag may nakasalang, walang nakikita ang orange or yellow flame na makikita. Talagang solid na blue flame na talaga siya. Ang setting lang niya ay nasa number 2. Halos invisible pag nakaganyan eh. Okay, so ilalayo ko lang yung camera, baka mag-iinit na naman, madali na naman ulit. Ayan o, napaka-stable na talaga. Pwede ko nang i-mass production tong chamber na to, pati yung nozzle. Ang pinag-aanohan ko na lang ngayon yung lagayan ng tangke. Yun na lang ang kulang dito, lagayan na lang ng tangke. Okay, so parang nagbabago ng performance kasi wala na siguro ang ating gatong o ang ating fuel. Siguro wala na lang, siguro konti na lang ang langis. Hanggang dito na lamang muna uli. At salamat sa pagsama. Ngayon ko lang nakita ang performance nito nang merong nakasalang. Kahit kaunting yellow flame or orange, wala na ako nakita. So ayan ang kanyang performance. So itong nozzle na to, pati yung chamber na yan, pwede namang i-mass production yan. Ayan ang blue flame, blue flame siya. Hindi pa ako nagdadagdag ng feed yan or ng langis. Kung ano yung nilagay natin kanina, yun din ang, yun lang ang laman yan. Medyo malaki nga lang tong ating chamber ngayon. Kasi pangmalakihang pangmalakihang isasalang. So ayan ang ating bagong gawang nozzle at saka chamber. At saka bagong blower. Kasi yung isa nadali na. Nalagyan na ng langis. Okay, so sana may napulot kayong idea. At sana subaybayan nyo pa yung susunod na update na gagawin ko rito sa aking bagong use oil kalan de mantika. Okay, so maraming salamat sa mga subscribers. Sana huwag kayong magsawa. Abangan nyo pa yung mga update na gagawin ko rito. So init na talaga, hindi ko na kaya. So until din na.